Si Donovan Mitchell nag-agree na sa contract extension sa Cleveland. 150 million sa loob ng 3 taon. Sa technicality, 2 taon lang ang nakuha talaga ni Donovan dahil nawala yung kanyang player option. Pinalitan ng bagong contract. Dahil sa pag-agree niya, pumasok agad yung trade rumors kay Darius Garland dahil ito yung sinabi dati ni Rich Paul. Ililipat niya ng team si Garland kapag nagkaroon ng contract extension si Donovan. Ang headline doon kung bakit ay dahil sa redundancy na pareho kasi yung naging role ng dalawa. After mag-agree ni Donovan sa contract extension, agad naman din binawi ni Rich Paul yung sinabi niya dati na aalisin niya via trade si Garland. Ang sinabi na lang niya doon, kung meron dapat i-discuss, gagawin. Kung wala naman, edi wala. Base naman kay Windhorst, walang masyadong traction kay Garland sa trade market. Wrong timing kung gagawin ngayon ng Cleveland na i-trade itong si Garland. Pero ang isa sa mga team na pumasok agad sa listahan kasi hindi naman sila nawawala, dito kasi nagsisimula yung traction sa trade market. Ang Los Angeles Lakers na interesadong makuha si Darius Garland mula sa Cleveland. Agent pa rin naman si Rich Paul, syempre gagawin niya yung maganda para sa mga player niya dahil dun siya nakakakuha ng commission. Kasunod kasi ng report na si Bronny James makakakuha ng long-term contract sa Lakers. Sinabi dati ni Rich Paul na hindi niya pakukuhanin ng two-way contract si Bronny. Ganito kasi ang nakukuha talagang kontrata ng mga second rounder. Yung mga first rounder ang guaranteed contract at nasa 4 na taon. Nakadepende pa rin naman kasi yun sa team. Hindi naman first time na magkakaroon ng second rounder na guaranteed contract. Meron na dati nakakuha nun. Hindi naman nagustuhan ng mga fans yung report na si Bronny makakakuha agad ng guaranteed contract kumpara sa ibang mga second rounder. Base kasi sa Sport Track, ito yung contract ni Bronny, 2 taon. Nasa July 7 pa ata yung official na makakapirma yung mga player. Doon pa talaga malalaman. Sinabi din ni Bronny James sa press con na ang Lakers may magandang development program. Ito kasi yung sinabi sa kanya ni Rob Pelinka. Siguro nung panahon ni Kobe maganda pa yung development program ng LA dahil kapag hindi nag-improve yung isang player, hindi ka papasahan ni Kobe. Dito naman ngayon, iti-trade ka. Sinabi din ni Woj dati na hindi development program yung Lakers. Nagbigay naman ng proposal ang Clippers para sa sign and trade kay DeMar DeRozan. May 3 taon na $75 million kapalit ng multiple player, isang first round pick at second round pick. Naghahanap sila ngayon ng kapalit para kay Paul George. Si DeMar DeRozan, unrestricted free agent. Pwede siyang pumirma kahit saan, kahit walang kapalit. Pwede siyang pumunta ng Clippers kahit hindi idaan yon sa sign and trade. Pero ginagawa kasi ng Clippers yun dahil nga sa exception ng sign and trade at para din sa salary cap. Ang Lakers naman may advantage kung makukuha nila si DeMar versus Clippers. Nasa $25 million per year ang pwedeng isign ni DeMar base sa naging value ng Clippers. Kung isasign nila via sign and trade itong si DeMar DeRozan, may pamalit doon ng Lakers. Tapos susundan pa yun ng pay cut ni LeBron. So maglalaban yung LA Clippers at Lakers para sa kanya. Depende na lang kung saan gusto talagang pumunta ni DeMar DeRozan dahil hindi lang naman sila ang pwedeng kumuha sa kanya. Sa mga headline, tutulungan pa ng Bulls via sign and trade ang team na makakapagbigay dito sa Bulls ng magandang package gaya ng draft picks. Sa mga headline, sinabi doon na mas papaboran ng Bulls ang Lakers sa sign and trade dahil yung mga picks ng Lakers, lalo na yung first rounder, high value yon kontra sa Clippers. Dahil sa mga nakaraang pick na na-trade ng Lakers, karamihan doon pumatak ng mid-round pataas. So disclaimer, baka pagka-upload ko nito meron ng update regarding kay DeMar dahil nasa 3 araw na ng free agency. Papasok ng ika-4 na araw, yung iba mga teams, mauubos na yung kanilang salary cap.